hinalap at hinimay. Mga bulong na naghahanap ng linaw. Star Talk TX Timeline now. Raymart Santiago and Claudine Barreto. August 2010 nang maharap sa matinding pagsubok ang pagsasama ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Naugnay ang pangalan ng aktres sa isang Martin Castro, best friend of actor Derek Ramsey, and an acquaintance of Claudine's husband Raymart. Halos mauwi sa demandahan ang usapin matapos pagsuspetsahan ni Claudine si Angelica Panganiban, Derek's girlfriend, ng pagpapakalat ng chismis hinggil sa sinasabing extramarital affair. Claudine denied the rumor. Angelica dismissed the accusation. Cooler heads intervened, averting a possible nasty legal battle. October 31, 2010, sa live na panayam ng Showbiz Central, marihing itinanggi ni Raymart ang di mamatay-matay na chismis na hiwalay na sila ng asawa. Yung kagaya ng pagsisira ng relasyon namin mag-asawa, kagaya ng sinabi ko kanina, na pinagsama kami ng Diyos at demonyo lang ang makapagpahiwalay sa amin. At sila yon. Sa kabila ng pananahimik ng mag-asawa, hindi naman tumigil ang buhos ng mga intriga. March 2011, itinawit ang pangalan ni Claudine sa businessman na si Atong Ang. Inakusahan din si Claudine ng pagbababad umano sa casino. The couple brushed aside the rumors and opted to keep mum on the issue. Ngunit noong July 30, 2011, sa eksklusibong panayam ng Star Talk TX, matapang na sinagot ng aktres ang mga aligasyon. Ayon kay Claudine, nakilala lamang niya si Atong Ang dahil ito ang gumawa ng paraan upang magkaayos sila ng kampo ni Martin Castro. Kasi Atong Ang naman, siya yung tumulong sa amin ni Raymart. Siya yung naging bridge para kumausap kina Martin at Chris Castro. Apparently, siya nag-volunteer to help dahil I think ninong siya ni Martin. Pinabulaanan din ni Claudine ang chismis sa kanila ni Senator Jinggoy Estrada. Nakikipagkaibigan lang naman po si Senator Jinggoy at nakikipagkaibigan rin po yung asawa ko. Tapos ako na naman yung nagchichismis. Lahat ng isyong may kaugnayan sa mag-asawang Claudine at Raymart ay muling naungkat dahil sa isang insidente sa bangko noong Martes, October 25, 2011. The incident fueled speculations na malala ang sigalot ng dalawa. Worse, may mga taong nakaladkad pa ang pangalan sa kontrobersya. Isa na rito si Jeneline Mercado, ang co-star ni Raymart sa katatapos lamang na hit series na Football Elites. Naman, problema ng mag-asawa yan. Huwag na akong idamay. Tsaka kung meron man silang problema na nila yun. Ayoko nang sumama sa mga ganyang issue. At huwag na sana nila akong isasama sa mga ganyan dahil hindi maganda sa akin, lalo na may anak ako. Diba? Pwede naman sa single, wag naman sa may asawa. After last Tuesday's incident, nalantad sa publiko na hindi simpleng away mag-asawa ang pinagdadaanan ni Raymart at Claudine. Ngunit dahil sa kanilang pananahimik, lumakas ang mga hinala, kumalat ang mga espekulasyon, nabuo ang isang tanong. Hiwalay na nga ba si Raymart Santiago at Claudine Barreto? Kahapon October 29, naglabas ng joint statement ng mag-asawa, and in full we quote, "In recent days, there have been numerous negative rumors about our marriage and our relationship, all of which have caused us, our children, and our families undue stress, strain, and unnecessary tension. In order to dispel all these unfounded innuendos, we now publicly declare, in the simplest and clearest terms, that we are still together. We have not separated. We love each other, and we both value and cherish our marriage and relationship. Any issues that we may have are private and do not detract from nor diminish the strength of our marriage. We ask that the public allow us to deal with our minor concerns without the glare and glee of media speculation that only hurt us and those we love. We are both deeply committed to our two children, whom we love unconditionally. As concerned and devoted parents, we shall zealously protect their privacy and their right to be untouched by malice and gossip. We plead the public to respect their rights. They are innocent children, unjustly harmed by the baseless gossip about us. We hope this joint statement settles and lays to rest all questions about us as a couple and as individuals." Unquote.
Binaril at pinagsasaksak shortly before midnight Friday sa loob ng kanyang tahanan sa BF Home Subdivision, Parañaque City, ang young actor na si Ram Revilla, half-brother ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. Police said a bonnet-wearing lone assailant entered the victim's house. Dead on arrival sa Parañaque Medical Center ang 22 anyos na binata. He sustained multiple stab wounds and a gunshot in his head. Nang maganap ang insidente, kasama ni Ram ang kasintahang si Janelle Manahan na nakaligtas sa mga tinamo nitong sugat. Reports say she is already out of danger. Wala pang masabing motibo ang pulisya sa naturang krimen. Duda naman si Senator Bong na pagdanakaw ang pakay ng suspect. Nag-aalala ngayon ng aktor kung paano sasabihin kay dating Senator Ramon Revilla Sr. ang nangyari sa anak, lalo pat may iniinda rin itong karamdaman. Minsan na rin naging talent ng GMA Network si Ram Revilla. He was last seen in the 2007 movie Reciclo and was also part of the 2005 film Exodus na kapwa pinagbidahan ni Senator Bong. Mga kaibigan, ito po ang latest update tungkol po sa pagkapatay kay Ram Revilla dahil nakausap po ng Star Talk TX ang pamilya Revilla kanina lamang. At ayon sa kanila ay dalawang lalaki nakamask ang pumasok sa bahay ni Ram sa BF Homes Parañaque around 11:30 kagabi. At sa di malamang rason ay binaril at pinagsasaksak si Ram. Sinaktan din ang mga suspect ang ex-girlfriend ni Ram na si Janelle Manahan at isinugod si Ram sa ospital ngunit DOA na or dead or arrival ang binata at pero ligtas na ang ex-girlfriend ito na si Janelle. Samantala na umalis ang mga suspect ay tinangay pa nito ang kapatid ni Ram na si Mara. Mara fortunately was recovered unharmed this morning in Las Piñas at napaalam na rin kay former Senator Ramon Revilla Sr. ang pangyayari. Nakaburol po ang mga labi ni Ram sa Angelus Eternal Gardens sa Imus at ang plano po ng Revilla family ay ilibing si Ram sa Miyerkules, November 2 at inaalam po ng pamilya ang motibo sa krimen. At ngayon, kasama natin on the line to give us the pinaka-latest update po ang kapatid ni Ram na si Senator Bong Revilla. Senator Bong? Yes. Good afternoon, Butch. Yes. At sa lahat ng mga kapuso natin. Senator, syempre gusto namin kumustahin. Kumusta na kayo at ang pamilya? Ano ang reaksyon niyo po sa nangyari? Well, siyempre, malungkot ang buong pamilya dahil hindi natin nasahan yung ganito pangyayari. Dahil ang bait na bata to si Ram, no? Masunuri na kapatid, ang bait na anak sa aking ama. Kaya lulungkot kami. Actually, si Ram ngayon, anytime now here, dito sa Angelus at dito sa Ibuburol, sa Angelus Imus. Okay. Senator, kasi syempre ang lahat ng tanong, what could have been the possible motive behind the crime? May kaaway ba si Ram na sa pagkakaalam nyo? Yun nga yung pinapacheck namin So far, wala kaming makuwang lead, no? Kaya talagang nakakalungkot at nagbigay na nga tayo ng pabuya o reward kung sinong makakapagturo dito sa mga suspect na ito. Talagang sobrang karumal-tumal yung pagpatay nila dito sa aking kapatid. Yeah, I'm really sorry about that. Pero eto, well, the good thing kasi si Mara ligtas. Pero nakausap niyo na ba si Mara? At, yeah, kagabi. Nung hinanap nga namin, dahil sinabi nga na tangay, talaga hinanap namin siya kung saan at nakuha namin siya sa Las Piñas Police Station. Kumbaga ipinaba siya sa may Star Mall from Parañaque kung saan sila nakatira, no? Doon sa may BF Homes. At doon nga, at ang laking pasalamat namin at hindi siya ginalaw or anything sinaktan. Yun na lang ang pasalamat namin doon. pero nakilala kaya ni Ram yung mga, ni Mara ang mga suspect? Nakamaskara no? Until the end, nakamaskara? Yeah, hanggang sa uli. But how is Mara doing now? Well, of course, shock. Pero nakakausap naman siya, no? Hindi siya makapaniwala yung mga nangyari sa kapatid. Pero sa kanya, yung moment na yun, ang pakiusap niya nandun sa mga suspects, huwag siyang patayin. Ganun. Yeah. Pero Sen,
Paano niyo binrake ang news sa father mo, si former Senator Ramon Revilla Sr.? Well, kanina sinabi ng mga kapatid ko at yan talaga, siyempre hindi natin maalis sa isang magulang na talagang saktan siya. Ngayon, in fact, nung dumating ako kanina sa kanya, alam niya na, no? Parang tulala siya. But sabi ka, Daddy, are you okay? Sabi, tumulong siya. Well, I'm sure naman the entire Bautista clan, Revilla clan is rallying behind him, no? Pero ang libing ay kailan, can you reconfirm that for us again? As of now, we don't know yet, no? For the meantime, basta, dito mo na, pag-uusapan pa ng buong pamilya yan. Yeah, Senator, of course this is difficult, no? Pero what is your message sa mga posibleng makatulong sa paglutas ng krimeng ito? Like how can we help? Well, ligay tayo ng reward, no? Pero doon sa mga suspect, ang masasabi ko na sa kanila, hindi kami titigil hanggat hindi namin kayo nakukuha. Yan lang yan. Yes. Dapat lang kasi talagang this is really such a brutal crime. Sige. Yes. Anyway, Senator, again, our condolences, and anytime you need our help, we will be here for you. Okay. Thank you very much. Maraming salamat. Nakikiramay po kami. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Okay. Yan po si Senator Bong Revilla at magbabalik po ang Start Talk. Talent manager na si Annabel Rama, matapang na sinagot ang mga isyong kinasasangkutan niya at ng kanyang mga anak. Yung mga na-insecure, pasensya na nga lang sila, di ba?